May maganda akong kwento tungkol sa langka. Ako'y sinugo na para maging speaker sa isang tribo ng Mangyan sa Oriental Mindoro. Ay papunta ron, kami tumawid ng 20 sitting ilog. Nako. Malayong lakad, mga 3 oras, 4 na oras na lakad bago na kunabot yung tribo. Tuwang-tuwa yung mga katutubo na ako yung tagapagsalita. Hanggang hapon ay nung kami uuwi na, sabi nung mga katutubo, "Pastor, mayroon ditong 5 langka na hinog. Ay pumili ka ng dadalhin mo para naman may pasalubong ka sa iyong pamilya." Ay kami noon ay nakatira sa San Pablo. Ay di, ang pinili ko yung pinakamalaki. Isip-isip ko, kung pasalubong ay rin malaki. Mga ganyong kalaki, oh. Ganyan. Hindi 3 ganyan. Sabi nung mga kapatiran doon, lalagyan ba natin paso ng pasanan? Sabi ko, hindi na. At mabigat pa yun, mabigat na yung langka. Ipapatong ko na lang sa balikat. Ayos naman. Ay di, lakad na ako. Nako, nakakatatlong ilog pa lang. Ay parang nabaon na yung tinik doon sa balikat. Ay wala naman ako makita ang mga dahon na maisapin. Lipat naman sa kabila. Mga 2 ilog uli, ay di 4, ay 27 yun. Ay di may 23 pa. Lagay ko naman dito sa ulo. Ay mas masakit pala sa ulo. Balik sa balikat. Nako. Nung nakaka-siyam na ilog na, ay parang gusto ko nang itapon yung langka. Sabi ko kay Pastor Amaro, "Pastor, ating kayang kainin na rin langka na rin." Ay wala tayo anyan dalang kutsilyo, saka aabutin tayo ng dilim. Ay buhatin mo na niya, nakasyam na ilog na eh. Ay di nakasampu na, di 17 pa. Nako. Ay medyo madilim na, say ko, "Pastor, iahanod kaya natin itong langka at atin na lang sisimutin babantayan dun sa pangkatapusang ilog. Ayan anya baka sumabit-sabit. Saka anya baka yan ay ganyan ang lubog. Hindi na natin makita yung gabi na. Maganda kung ganyan na yan lutang yan. Ipanggang ganyan na niya. At saka baka anya doon sa kabilang side ng ilog dumaan. Ay hindi makita. Ay kuha na niya. Pagtiis-tiisan mo na. Ay, talagang masamang lobo eh. Ay talagang ako hirap na. Pagdating doon sa panglabing 27 na ilog, yun na may isang ilog lang na para maka-shortcut ay tatawirin mo yung gitna. Kaya naging 27 pero isang ilog lang yan. Naku, ay talagang ako halos hindi na makalakad. Ang sabi nung anak nung aking kasama ay nagbabantay doon, "Dati, mabango na rin langka na rin ating biyakin. Ating kainin." Sabi ko, "Naku nini, ay bigay sa akin yan ay naku, kung alam mo lamang ang kasaysayan ng langka na yan ay ako'y hindi nini maramot. Humingi ka na sa akin ng pera, ay wag lamang yung langkang yan at anong laki ng hirap ko dyan." Ay pagdating sa opisina, ay kwininto ko yung aking karanasan. Sabi ko, "Ako ho ay mayroong napakalaking langka na dala. Sapagkat sobrang hirap ng aking inabot, ay hindi ako magbibigay kahit lamukot." Kami lang mag-anak ang kakainon sapagkat ang laki ng hirap. Pero nung mabiak na, hindi rin naman ako makatiis. Yun ay nasabi ko lang. Pero hinati-hati din namin. Kaya ang kondon ay may maliit lang ka, may kasing laki na rin, may malaki-laki din eh. Yung napili ko yung ako bagay bilang tao ay naghangad nung mas malaki. Naghangad nung mas mabigat. Ay yun naman ang inabot ko. Ay kaya ito ang lesson. Marami sa atin ay naghahangad ng mas malaki ay napapahamak. Naghangad ng kagitna, isang salop ang nawala, sabi ng mga matatanda. Kaya kung kayo maghahangad ng mas malaki, ay inyong kwentahin kung hindi kayo mapapahamak, kung hindi hirap lamang ang dadanasin yan. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwento ng Natural Wilderness si Pastor Vito.